Hindi yung sasabihin ninyo, deadline na yan para humabol na lahat. Meantime, bawal muna. Hindi naman yata makatarungan yun. Ikumpara nyo sa ilang libong jeepney na gusto nyo i-phase out lahat. Magkano po yung budget nyo para sa equity share? Yung sinasabi nyo mahigit 1 billion, i-divide nyo ng 200, magkano ka mo? 30,000, 80,000, o ilang unit po yun? Magkano equity subsidy? Sir, dapat automatic yun, di ba? Pinapatupad yun na yung plano, nasa gitna na tayo ng programa eh. Hindi ba dapat, ito yung pondo. Congress, kailangan namin ng 10 billion para yung 50,000, 80,000 jeep, 1 milyong jeep, mapalitan natin sa loob ng 3 taon. Di ba? Automatic dapat yun, sir. So tell me, how many jeepneys does your fund or can your fund provide na may bibigyan kayong equity contribution? Your Honor, if I may be allowed while they're looking at numbers. Sir, please. For next year po, ang DOTR was asking for 4.9 billion pesos. This is an amount equivalent to staggered po yung ating modernize na almost 150,000 because the modernization of the vehicle po will end up to 2030 po. It's like 25, 26, 27. So mga 6 na taon po yon. So ang ginawa po naming hinihingi sa ating mga kaibigan sa Senado at Kongreso is the amount na in-stagger po or hinati po in 6 years yung 150,000. At saka po, yung dami po next year will not really be as equal sa 6 years, ngunit parami po yung requirement. Kaya po palaki po yung hihingi namin. And with due respect po, your Senate President, please, yung hiningi po namin is just enough na alam po namin na mag-modernize sa ating transportation sector. Thank you po. Then, sir, let me ask you this. 230, sir, 280 ang equity. Mas malaki pa. So, 280,000 times 150,000 common jeep, di ba? Tama. Tama po ba yung figure? Sabi niyo po, Yusek, 150,000 ang jeep. Sir, ang sabi niyo po kanina, 150,000 ang jeep, di ba? Yes, Mr. Chair. Times 280,000. So Yes. magkano na po ba ang pondo ninyong ina-allocate sa modernization para sa equity mula nung nagsimula itong ginagawa nyo? How many billion? You talked about 1.8 billion kanina. So, may pondo ba bago nun? May pondo bang sumunod nun? Sa kabuuan po, magkano? 20. Sir, again, these figures should come automatic to you. The total amount of money you need to provide equity contribution for 150,000 jeepneys is 42 billion. So my question is, how much have you allocated since you wanted to phase them out and have been implementing this phase out? Nakakamagkano po kayo, sir? As per info po, since 2018 po, umabot na po tayo ng 4 billion sa paghingi po from Congress for equity subsidy. Just to clarify lang po, with your honor, Mr. Congressman. Ganito po yon. Kasi po, since nag-start po yung modernization sa previous administration, we noticed po yung pag-acquire po ng modern vehicle was not a big number kasi po there was one major concern ng transport sector. Lagi po na-extend yung deadline. So yung pagbili po ng ating mga transport sector or pagsuporta po ng certain banks, parang bitin po because they are not sure na matutuloy po to. Pero po nung naging firm po at nagkaroon po ng final decision ang ating gobyerno na April 30, this is what we felt and we saw. Nagkaroon po ng resurgence ng interest from financial institutions at yung ating mga transport sectors, sila po'y kumakatok na sa mga bangko for their modern vehicles. That's why yung pag-modernize na amount po before was not that high because it was a real number na konti lang po nag-avail. I think mga 7,000 lang po. But for the next years, we feel po na parami na po na parami. That's why we will be asking a certain amount. With the permission of the chairman, kung bahagi ng programa ang equity donation contribution ng gobyerno, 280,000 is approximately 280,000 divided by magkano? 2.6 million. Di ba? Sabi nyo, that's about 10% down payment. Di ba? So,
kung 150,000 na jeep yan, 42 billion ang kabuuang plano nyo, bakit hindi nyo isabay yung phase out? Depende sa pondo na meron kayong iaalok sa mga magmamodernize. Hindi naman po pwede, sir. Deadline na to. Dapat gawin nyo na mas maraming gagawa nito nang wala naman kayong binibigay na equity contribution, hindi naman to unahan din. Now, if that's the amount you need, sir, 42 billion, stagger it for 6 years, as you said, until 2030. So, 40 billion divided by 6, kung ilang jeepney man yun, times 280,000, yun lang din po ang i-modernize na muna natin sa kada taon. Kaya po sila humahabol na makapag-consolidate kasi nga po iniipit na, Mr. Chair, hindi na makarehistro, hindi na po makakabiyahe, kaya po naghahabol doon sa mga deadline na yon. Kaya po in-extend dito ng in-extend, Mr. Chair. Katulad po nitong Board Resolution 2024-053. Bakit po ito inilabas? Sinasabi nila nasa website daw ng LTFRB, pero bakit nung na-discover namin ito 3 weeks ago, na-discover ko po mismo, pinuntahan po namin yung mga regional directors. Bakit po hindi nila alam itong board resolution na to? At hindi po nila alam kung ano ang nilalaman nito, Mr. Chair. Pasintabi po doon sa mga regional director at mga legal nila. Hindi ko po alam kung nagtatanga-tangahan po ba ito o mga tanga talaga o sinisindikato po nila yung paglalabas nito. Kasi, Mr. Chair, merong mga kooperatiba na lumalapit itong mga chairman doon sa mga individual na operators para makapagparehistro ka, kailangan mo daw magbigay ng 50,000 pesos at ang sinasabi, para mabigyan ka ng confirmation, 30,000 dito. Ang sa LTFRB, 20,000 doon sa kooperatiba. Mr. Chair, dadalhin po namin sa mga susunod na pagdinig itong mga tao na to. Itong mga miyembro po namin na ito. Katunayan, itong board resolution na ito, napalpak po yung consolidation. Bakit po naglabas pa ng 2,500 na ruta na pwede pong makarehistro at makapagbiyahe na hindi alam ng mga regional directors po na ito, Mr. Chair? Ibig sabihin, Mr. Chair, kulang na kulang yung masasakyan ng taong bayan. Hindi dahil kokonti lamang yung mga nag-consolidate, Mr. Chair. Ibig sabihin, yung mga lugar na sinasabi nila konti lang ang nag-consolidate, maling-mali po ito, Mr. Chair. Sa Pangasinan, 19 municipalities na miyembro po ng Manibela. Lahat po yon nag-consolidate, Mr. Chair. Pero hindi po sila na-awardan ng kahit na isang ruta at ang inawardan nito yung mga hindi naman kasali doon sa transport. May bidding pa ito, Mr. Chair, na 5 million pesos. Kung wala kang pera, itong mga pobreng drivers at operators na to, hindi na pala makakasali. Wala pong katiyakan pala kahit nag-consolidate ka na sa'yo din mapupunta itong mga ruta po na ito, Mr. Chair. Katunayan nga po, Mr. Chair, nandito lang sa harapan natin, yung mga modernized units na hindi kumita o hindi daw kumita doon sa kanilang ruta, inilipat po, isipin nyo, dito sa Nagtahan, Mr. Chair, napakaraming jeepney na miyembro po namin. Pero nilagyan po ito ng mga modernized na galing po ng Cubao, Divisoria, galing po ng San Fernando. Ibig sabihin po pala kapag nag-modernize kami, Mr. Chair, kahit saan mo dalhin itong modern na unit mo na to, kapag nalugi sa ruta na to, pwede mong dalhin sa iba-ibang ruta. Mr. Chair, kami, tinatawag kaming kolorum. Itong mga modernized na to, baka wala pang PA ito, baka special permit. Kami ang pinag-iinitan, Mr. Chair. Kami ang hinuhuli. Kami ang araw-araw tinatakot, Mr. Chair. Pero sila yung totoong kolorum, Mr. Chair. Pwede palang ilipat itong mga modernized unit na to doon sa mga ruta at babuyin. Binaboy nila ang public transport, binaboy yung mga ruta. Sila mismo ang bumaboy nito, Mr. Chair. Hindi natin alam kung sino pa yung mga kasabwat nitong mga sindikato na to. Actually, Mr. Chair, yung mga sasakyan na to, andyan si Mr. Biyahe. Itong mga sasakyan na to, galing Cubao, Divisoria, nasa Nagtahan. Galing po ng San Fernando, Pampanga, nasa Nagtahan. Ano po ang papaliwanag natin dito? Tapos kaming mga traditional jeepney, tatanggalan nyo kami ng hanap buhay. Andi dito yung mga nag-modernize, Mr. Chair. Ina, kaya pala, gigil na gigil, Mr. Chair. I'm sorry. Pardon my word, Mr. Chair. Okay. Mahigit 400,000 pala ang komisyon, Mr. Chair, ng isang modernized unit. At yan ay napatunayan doon sa pagdinig sa Kongreso, Mr. Chair. Thank you, thank you.